Part 3. Kagaya ng pangako ni Sir Knight, binilhan niya nga ako ng cake, malaking cake. Pero hindi niya ako naturuan kasi busy siya at mukhang bad mood, hindi ko na lang din kinulit, baka kasi sapakin ako eh. Ngayon nasa office niya siya dito sa bahay. Maddie, dinala ako ni Ma'am June. Pupunta dito si Ethan, what I'm gonna do? Harapin mo na lang. Sagot ko, baka pag-alitan ulit ako kapag nangialam ako. But I need your help. Hindi pwedeng masolo niya ako, dahil mamanyakan na naman ako ng gagong yun. May bayad. Oo na, June. Nandito na ang demonito. Let's go to your room, mag-uusap tayo. Tago ka. Tinulak ko siya sa likod ng hagdan. Ako nang bahala sa fiancé mong hilaw, basta yung bayad wag mong kalimutan. Mukhang pera. Inirapan ko lang siya. Si Ma'am June po. Umalis po siya eh. Sabi ni tita nandito siya. Sabi nito, saan pumunta? Hihintayin ko na lang sa kwarto niya. Tumayo ako sa daraanan niya. May naglilinis po kasi sa kwarto ni Ma'am June kaya bawal pong pumasok. Hintayin ko na lang siya sa sala. Balik na lang po kaya kayo. Matagal pa po si Ma'am June eh, maarte yun masyado. Nagsalubong ang kilay nito. Wag mo nga akong pakialaman, magtrabaho ka na lang dyan. Peste ka. Mas peste ka. Saad ko sa kanya. May itsura ka pero hindi ka marunong mag-toothbrush. Anong sabi mo? Hindi ka marunong mag-toothbrush. Bingi ka pa. Yabang mo ah. Malakas ako nitong sinampal, napasapaw na lang ako sa pisngi ko at sinaman siya ng tingin. Bakla. Sinipa ko siya bago tumakbo paakyat ng hagdan. Buwiset ka. Ramdam ko ang paghabol nito sakin. Malaki ang sisingilan ko kay Ma'am June, mukhang mapapatay ako nitong fiancé niyang hilaw. May impakto. Sigaw ko at basta na lang pumasok sa kulay pulang pinto. Yawa. What happened? Nakita ko si Sir Knight na nakaupo, salubong, ang kilay at may suot ng salamin. Mukhang office niya napasukan ko. Sir, may unggoy na humahabol sakin. Lumapit ako sa kanya at nagtago sa likuran niya. Sakto namang bumukas ang pinto at iniluwal nun si Ethan pala. What happened, Ares? Malamig na tanong dito ni Sir Knight. Anong kailangan mo kay Maddie? Sir, sinampal ako niyan. Sumbong ko agad. Kaya sinipa ko. Yang katulong mo na yan, Knight, balato mo na sakin yan. Gigil na sabi nito. Dapat dyan tinuturuan ng leksyon eh. Sinampal mo si Maddie. Walang emosyong tanong nito dito. Answer me, Ares. Oo, ngumisi ito. Ibigay. Napaawang na lang ang bibig ko at napatulalan ng barilin ito ni Sir Knight. Kita ko ang pagbagsak nito sa sahig at butas sa noo nito. There, nagtitimpi lang ako sa gagong yan, pero inubos niya ang pasensya ko. Sabi ni Sir at tinago baril niya. Nilapitan ko naman si Sir at malakas na binatukan. Gago Sir, pinatay mo. Kumunot ang noo nito. Aren't you afraid? Bakit naman? Sanay na ako sa ganyan, daming mamamatay tao sa amin. Nagpamiwang ako sa harap niya. Tsaka narinig ko mga tsismisa ng katulong na mafia ka daw at pumapatay ka ng mga taong masama. Unbelievable. Natawa ito bago tumayo at hawakan ang pisngi kong sinampal ni Sir Ethan. Are you okay? Okay lang sir. Sagot ko. Paano yung bangkay sir? Baka makulong ka. Ibaon na ba natin sa likuran ng bahay? Lilinisin niya ng mga tauhan ko. Sagot nito. Go back to work now. Sige sir. Tinapik ko ito bago lumabas. Inirapan ko pa ang bangkay ni Sir Ethan nang madaanan ko. What happened? Nakarinig ako ng putok ng baril. Salubong sakin ni June. Si Sir yon. Sagot ko lang at naglahad ng palad. Bayad mo. Mamaya, mukha kang pera kahit kailan. Siyempre, palibas sa mayaman ka, ang sama talaga ng ugali mo. Pakialam mo, nilampasan ako nito. Hinabol ko naman siya at kinuha ang buhok niya bago tumakbo pababa ng hagdan. Sa susunod buhok niya sa baba ang hihilahin ko. Nakarinig kami ng putok ng baril. Sabi ni Tia, anong nangyari? Utot lang yon ni Sir Knight. Sagot ko, napangiwi na lang sila sa sinabi pero inirapan ko lang sila. May inabot sa aking tray si Tia, ihatid mo yan sa basement, nandoon ang mga kaibigan ni Sir. Bakit ako? Reklamo ko. Umamba ng batok si Tia kaya nagmamadali akong nagtungo sa basement. Nandoon na din si Sir Knight. Bilis naman.
Sir, inabot ko sa kanya yung tray na may nakapatong na baso at pagkain. Anong gagawin ko dito? Kunot noong tanong nito. Hampas niyo ho sa mukha mo. Sarkastik ang sagot ko. Natawa ang mga kaibigan niya, pero inirapan ko lang sila. Kahit pogi sila hindi ko sila bet, kung kakalampag man si Pode kay Sir Knight na lang. Pinapahatid ni Tia yan. Sabi ko at nilibot ang paningin ko. May billiard ka pala dito sir. Nilapitan ko yun, kumuha ako ng isang taiko. Marunong ka? Tanong ni Sir. Hindi, sagot ko at winasiwas ang taiko. Sir, hampas ko kaya sa ulo mo ito. You know what? Lumabas ka na. Huminga ito ng malalim. Siya yun. Tanong ng isang lalaki kay Sir. Shut up Campbell. Masungit na sagot dito ni Sir Knight. Umalis ka na Maddie. I'm doing now. Paalam ko. It's going Maddie, going hindi doing. Parehas lang yun, inibo lang yung unang letter. Tinapik ko muna sa braso si Sir bago tuluyang lumabas. Gusto ko sanang asarin si Sir kaso nakita kong may baril yung mga kaibigan niya. Baka map icon tapos barilin ako sa ulo, wala nang magpapakain sa pamilya ko. Hindi ka nag-iisip Knight. Dumagundong ang galit na sigaw ni Donya sa buong mansion. Nandito kami sa gilid lahat, dahil pinatawag kami, si Ma'am Jung at Sir Knight naman ay pinagagalitan ng mga magulang nila. Mom, he deserved that. Walang emosyong sabi ni Sir Knight. He hurt Jung and Maddie. Nilangon ako ni Donya, agad naman akong napayuko kasi ang sama ng tingin niya. Malaking kawalan sa company natin ang mga oras. Sabi naman ni Don, how will you fix that mess you cause? I can handle that. Bored na sagot ni Sir Knight. And you Jung. Sinama ng tingin ni Donya si Ma'am Jung. Bumisita ako sa hasyenda, narinig ko ang usapan nila doon na may karelasyon, kang isang manin-anim. Ma'am, takot na tumingin ito sakin. Is that true? Yumuko lang si Ma'am Jung. Tigilan mo ang kagaguhan na yan Jung. Kapag nalaman ko kung sino ang lalaking yun, alam mo na ang mangyayari. Ma'am, please wag siya. Sabi ni Ma'am Jung. I'll do everything. Umayos kayong dalawa. Naglakad palapit sakin si Donya. At ikaw? Ako po. Tinuro ko ang sarili ko. Bakit po? Know your limitation, huwag kang masyadong malandi. Sabi nito, huwag mong nilalandi ang asawa at anak ko, isa ka lang mababang uri. Hindi ko naman po sila nilalandi. Nakatungong sagot ko. Lagi ka na lang gumagawa ng gulo. Hinawakan nito ang pangako at inangat ang ulo ko. Pack your things, you're fired. I forgot boba ka pala. Tanggal ka na. Donya, wag naman po. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Ma'am, wag, sabi din ni Ma'am Jung. Wala namang kasalanan si Maddie. Shut up. Sinaman siya ng tingin ng mami niya. Donya, wala hong pupuntahan yung bata. Sabad ni Tia, maawa ho kayo. Wala akong pakialam, gusto mo pati ikaw tanggalin ko ha. Ma'am, let go of her. Lumapit sa amin si Sir Knight at nilayo ako sa ina niya. Kung tatanggalin niyo siya, sa akin na siya magtatrabaho. She will be my maid in my condo. How pathetic you are. Napaawang na lang ang bibig ko ng sampilan ni Donya si Sir. Masyado kayong kahihiyan saking magkapatid. Napayukom ako ng kamao. Mas nakakahiya ho kayo. Sabi ko at ngumiti. Nanay ka na pero utak mo hindi pa matured. Hindi mo man lang iniisip kasiyahan ng mga anak mo, puro sarili mo ang iniisip mo. Natatakot ka sa sasabihin ng mga tao sa inyo, pero hindi ka natatakot na masaktan ang mga anak mo. How dare you? Lalayas na ho ako dito, doon na lang ako sa anak mo magtatrabaho, mabait mga anak mo ikaw lang ang bruha. Inirapan ko siya, yung sahod ko ngayong buwan pakibigay kay Tia, mag-iimpake lang ako. Inirapan ko ulit siya bago magtungo sa kwarto. Mabilis kong niligpit ang mga gamit ko at lumabas. Nadatnan ko pa rin sila sa labas. Nasa nasahod ko. Naglahad ako dito ng palad. Here. Sinaboy nito sa mukha ko ang pera kaya nagkalat sa sahig. Mom, pulutin mo. Nakangising sabi nito. Nginisihan ko din siya, ikaw pumulot niyan, sinasabi ko sayo, kaya kung pilipitin yang leeg mong babae ka. Umamba akong lalapitan siya kaya agad siyang yumuko at pinulot ang pera. Masamang naghahadjas ng pera. Hinablot ko sa kanya yun. Sige ka, baka lumayo sa'yo ang grasya. Lumayas ka na. Tara na sir, magtanan na tayo.
Ay ako at umangkla sa braso niya. Umalis pala hehe. Let's go. Dinala ako nito, pero bago makalabas ng pinto ay nilangon ko sila. Jom na masama ang ugali, dalawin mo ako ah. Nilangon ang nanay niya. Salamat pa rin, bruha. Nang makasakay sa sasakyan ni Sir Knight ay napaiyak ako ng malakas na ikinagulat nito. Bakit ka umiiyak? Gulat na tanong nito. Wala naman akong ginagawang masama eh, bakit pinalayas ako? Iyak kong sagot. Ang sama ng ugali ng mami mo. Stop crying, hindi ka na malalapitan ni mommy sa kondo ko. Sagot nito, sana sa susunod wag mo nang sagutin si mommy. Bakit? Ngumuso ako. Pinagtatanggol ko lang naman sarili ko. I know. Tugon nito. Kilala ko si mommy, marumi maglaro yun. Mas marumi ako maglaro, lumalangoy ako sa putikan. Natatawang umiling-iling ito. Dumaan kami ng drive-thru at bumili ng hapunan. Maya-maya pa ay huminto kami sa isang malaking building, bumaba kami ni Sir. Ikaw nang bahala. Hinagas nito ang susi ng kotse niya sa isang lalaki bago dirdiretsyong pumasok sa loob. Sumakay kami ng elevator at pinindot niya ang 6th floor. Sir, tuturuan mo pa rin ako? Tanong ko dito. Yes. Bumukas ang elevator kaya lumabas kami. Kapag natapos tayong kumain ay tuturuan kita, marami akong librong binili para sayo. Salamat po. Huminto kami sa isang pinto, may tinapat ditong card si Sir. Bumukas ang pinto, naunang pumasok si Sir kaya sumunod ako. Ang linas at ang ganda ng kondo ni Sir, para kaming mag-asawa, anak na lang kulang. Lapag mo muna mga gamit mo, kain muna tayo. Nilapag nito ang mga pagkain binili namin sa lamesa sa sala, umupo na lang ako sa harap niya. Kain na. Nagsimula na kaming kumain. Sir, saan may malapit dito na padalhan ng pera? Tanong ko. Nagsimula na kaming kumain. Sa katabi nitong building meron. Sagot nito, papadala ka sa pamilya mo. Opo, Knight na lang itawag mo sakin. Pero amo kita. Utos ko yan. Tumango na lang ako. Nang matapos kaming kumain ay niligpit ko ang pinagkainan namin. Sir Knight, saan ako matutulog? Tanong ko, yung pinto sa kaliwa, doon ka. Sagot nito, yung nasa kanan yung akin. Sige Knight, maraming salamat. Welcome, pahinga ka muna tapos tuturuan na kita. Nginitian ko lang siya bago pumasok sa magiging kwarto ko. Patalon akong humiga sa kama. Solo ko si Sir Knight, pwede ko na siyang landiin. Joke lang, friends lang kami niyan tropa ba? Maagang umalis si Sir Knight, dahil may meeting daw siyang importante kaya mag-isa lang ako dito sa kondo niya. Naglinis na ako at nagluto para sa tanghalian namin, ngayon naman ay naglalaba ako dito sa loob ng banyo niya. Ang laki ng brief ni Sir, inangat ko ang brief niya. Siguro malaki din titi niya. Nagpatuloy na lang ako sa pagkusot hanggang sa matapos ako, nagsampe ako sa terrace niya. Nagpalit ako ng damit at lumabas, magpapadala ako ng pera kila mama. Papadala ho, sabi ko sa babae. May binigay siya sa aking papel na agad kong sinagutan. 10,000 ang sinahad ko, yung 6,000 ay kanila, yung 4,000 ay sakin, nag-iipon ako baka may sakunang dumating eh. Miss, napalingon ako sa likuran ko nang may tumawag sakin. Isang matangkad na lalaki, maputi at mukhang Amerikano. Can I ask you a question? Tumango na lang ako. You know where's the mall? Mall. You go taxi, then say driver mall. Bahala siyang intindihin yun. Bye. Kumaway ako sa kanya at agad bumalik sa kondo, pero hindi pa ako nakakapasok sa loob ng building nang may humila sakin. Hayop ka. Inis kong hinampet si Ma'am Jom, makahila ka. Tulungan mo ako. Mangiyak-ngiyak nitong sabi. May alam ka bang lugar? Magsasama na kami ni Diyos. Magtatanan kayo. Tumango ito. Hoy, mahirap magtanan, may utang ka pa nga sakin eh. Buntis ako, sabi nito. Alam na nila mommy at ngayon ay pinapahanap niya kami ni Diyos. Nasaan si Diyos? Tanong ko. May nilangon ito, maya-maya pa ay lumitaw si Diyos. Lumapit ito sa amin. Bakit naman kasi pinutukan mo agad? Hinampas ko ito sa braso. Tulungan mo na lang kami. Sabi nito. Pasok tayo sa loob, wala dito kuya mo wag kang mag-alala. Pumasok kami sa loob. Pagbukas ko ng pinto ng kondo ay napatigil ako dahil nandoon na si Sir Knight. Sir, bakit umuwi ka agad? Reklamo ko.
Why? This is my condo. Kunot noong sagot nito. Jum. Diyos. What are you both doing here? Sir, buntis kapatid mo, ama si Diyos at ngayon ay pinaghahanap sila ng bruha mong nanay. Dear diretsyong sabi ko. Bakit mo sinabi? Hinampas ako ni Ma'am Jum kaya muntik na akong masabsob. You jerk. Akmang susuguri ni Sir si Diyos pero agad ko itong kinuha papatayin kita. Huwag kang tanga sir, kapag pinatay mo yan kawawa kapatid mo at magiging pamangkin mo. Sabi ko dito, chill lang muna, ikalma mo itlog mo. Kuya, walang kasalanan si Diyos. Umiiyak na sabi ni Ma'am Jum. Sir Knight, tatanggapin ko po, ang pambubugbog nyo, wag nyo lang po sakin ilayo ang mag-ina ko. Sabi ni Diyos na nakayakap kay Jum. Tatanggapin naman pala, binitawan ko si Sir. Bugbugin mo na sir, wag mo lang puruhan. Madi, sigaw sakin ni Ma'am Jum. Joke lang, upo tayo. Umupo kami, katabi ni Ma'am Jum si Diyos, katabi ko naman si Sir. Double date kami. Kuya, mahal ko si Diyos. Panimula ni Ma'am Jum. Siya lang ang gustong pakasalan, please tulungan mo kaming makalayo kila mommy, papatayin nila si Diyos, pati niya din ang baby ko. Sir Knight, mahal na mahal ko ho ang kapatid nyo. Okay lang ho sana kung ako na lang, ang mapahamak, pero hindi ko ho kakayanin kung pati, ang mag-ina ko ay madamay. Sabi naman ni Diyos, pakiusap ho tulungan nyo kami. Tutulungan niya kayo. Ako na ang sumagot. Wala akong sinabi. Walang emosyong sabi ni Sir. Desisyon ako sir, tahimik ka na. Inirapan ko siya. May alam akong malayong probinsya, pwede kayo doon. Kinalabot ko si Sir. Payag ka na diba? Bahala ka, lalayas ako. Fine. Huminga ng malalim si Sir. Pero kapag nasaktan o napahamak ang kapatid ko, ulo mo ang kapalit. Oh sir maraming salamat ho. Ngumiti si Diyos, salamat Madi. Don't smile to her. Nawala ang ngiti ni Diyos nang magsalita si Sir. Tatawagan ko si Mario, siya ang bahala sa inyo. Salamat kuya. Tumayo si Ma'am Jum at niyakap si Sir Knight. Maraming salamat kuya. The best ka. Just always take care yourself. Dadalawin kita. Aayusin ko lang lahat ng ito. Yes kuya. Kayakap nga din Diyos. Nilapitan ko si Diyos at niyakap. Alagaan mo si Ma'am Jum Masama ugali niyan. Oo, Madi maraming salamat. Nang humiwalay kami sa yakap ay parehas masama, ang tingin sa amin nung magkapatid. Malandi ka. Inirapan ako ni Ma'am Jum at tinulak palayo kay Diyos. Makamalandi, sinong buntis na hindi pa kasal. Nginisihan ko siya. Suntukin ko tiyan mo dyan Hindi ko babayaran utang ko sayo. Pakialam ko. Hindi nakita sisingilan kawawa ka naman kasi. Umupo ulit ako sa tabi ni Sir Knight. Ang sama ng ugali ng kapatid mo sir. Sir, inggit ako lagyan mo nga rin ng bata itong tiyan ko. Sabi ko na ikinaubo nilang tatlo. Soon, hindi pa pwede ngayon. Sabi nito na ikinawala ng ngiti ko. Joke lang ito naman. Hinampas ko siya sa braso. Bawal yun, sabi ni Mama dapat magkarelasyon muna, ang dalawang tao bago gumawa ng kababalaghan, tapos tsaka buntisin kapag kasal na. Dadating tayo dyan. Nakangising sabi nito, pangit mo ka bonding. Inirapan ko siya tsaka nilayasan. Baka bumigay ako, mahirap na. Sasakalin ako ni Mama.